3 taon. 3 taon na puro overtime, puyat, at malamig na hapunan sa maliit na kwartong inuupahan ni Arnold sa ibang bansa. 3 taon na puro pangako sa sarili, na konti na lang, makakauwi rin ako kay mama. At ngayon, narito na siya. Mahigpit ang kapit niya sa hawakan ng pushcart habang tinutulak palabas ng airport ang mga maleta. Sa ibabaw ng isa, nakapatong ang kahong may label na Fragile Medical Equipment. Sa loob noon ay ang imported na wheelchair na matagal niyang pinag-ipunan. May kasama pang espesyal na headrest at anti-bed sore cushion. Hindi niya alintana ang laki ng nagastos, basta para sa nanay niya. Sa isang kamay, hawak niya ang envelope ng medical papers at referral letter mula sa isang rehabilitation center sa Maynila. Nakaplano na ang lahat. Pag-uwi niya, dadalhin niya agad si mama para sa mas advanced na therapy. Kung kakayanin, balang araw, isasama pa niya ito abroad. Habang naglalakad siya palabas ng arrival area, may nadaanan siyang matandang babae na nakaupo sa wheelchair, tinutulak ng anak na halos kaedad niya lang. Mahina ang katawan ng matanda, nakalaylay ang isang kamay, pero maaliwalas ang mukha. May munting ngiti habang may kinakausap ang anak. Napahinto si Arnold. Parang may pumipisil sa dibdib niya. Napapikit siya sandali at biglang uminit ang mga mata niya. Ganito na rin kaya si mama ngayon? Bulong niya sa sarili. Pero at least, gumagaling na siya. Sa mga huling video call nila, lagi siyang sinasabihan ng asawa niya na may improvement na raw ang nanay niya. Nakaupo na, mas alert na, at mas tumatagal na ng gising. May therapist pa raw na regular na pumupunta sa bahay. At dahil doon, lalo siyang nagsumikap. Lahat ng alok na overtime tinanggap niya. Lahat ng pagod, tiniis. Kahit may mga gabing nakatulog siya sa break room, nakasandal sa locker. Okay lang, basta may paggamot si mama. Lumabas siya ng airport na may ngiti at luha sa parehong mukha. Sa wakas, ma, mahina niyang sabi habang sumasakay sa taxi. Makakasama na kita. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa probinsya nila. Habang tumatakbo ang sasakyan sa highway, hindi maalas ni Arnold ang tingin sa mga dalang gamit sa tabi niya. May kahon ng imported vitamins. May set ng malalambot na kumot na hindi madaling makagasgas ang balat. May blood pressure monitor, digital thermometer, at kung ano-ano pang kagamitan na pinayuhan ng doktor na bilhin niya. Sa phone niya, binuksan niya ang huling video ng nanay niya na sinend ng asawa niya. 2 linggo na ang nakalipas. Nandoon si mama, nakaupo sa wheelchair sa may veranda. Maayos ang buhok, may cardigan pa, nakatingin sa camera pero hindi masyadong gumagalaw. Ma, lapit ka nga. Narinig ang sabi ng asawa niya sa video. Pilit na masigla ang boses. Kumuhay ka kay Arnold, ma. Bahagya namang gumalaw ang kamay ng nanay niya. Parang may umangat na daliri. Ngumiti si Arnold habang pinapanood yun ngayon. Kahit ilang beses na itong nakita. Good job, ma. Ang lakas mo na. Bulong niya sa screen. Hindi niya napansin noon na parang may kakaibang lungkot sa mga mata ng nanay niya. Hindi niya napansin na parang may gustong sabihin ng matanda pero hindi makalabas. At ang nakita lang niya ay pag-asa. Pagdating sa tapat ng bahay nila, napanganga ang taxi driver. Sir, sa inyo po ba to? Tanong nito. Napagiti si Arnold. Opo. Malaki na ang pinagbago ng dating simpleng bahay nila. Ngayon, isa na itong modernong mansyon. Puti ang pader, may malalaking salamin at may 2 sasakyang mamahalin na nakaparada sa driveway. Lahat ng pinadala niyang pera sa loob ng 3 taon, kita sa anyo ng bahay. At least komportable si mama dito, isip niya.
Nagbayad siya, bumaba at agad na hinanap ng mga mata ang loob ng sala mula sa bukas sa pinto. Pero saglit siyang napakunot ang noo. Wala siyang makitang hospital bed. Wala ring oxygen tank, IV stand o kahit man lang side table na may mga gamot. Malinis ang sala. Sobrang linis. Parang showroom ng furniture. Siguro nasa kwarto. Bulong niya sa sarili. O baka nilipat muna sa mas tahimik na lugar. Bago pa siya makapag-isip pa, may narinig siyang malakas na tawanan mula sa likod ng bahay. May music. May tila nag-cheers. May party? Lumingas siya sa garden side at doon niya nakita ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno. May mahabang mesa, may catering setup, at maraming taong naka-formal. May mga sasakyan pang nakaparada sa labas na hindi niya kilala. Sino may birthday? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Sakto naman na bumukas ang mas malapad na pinto at lumabas ang asawa niya. Napatigil ito. Nanlaki ang mga mata niya. Parang may nakitang multo. Arnold? Halos mapasigaw ito. Ngumiti naman si Arnold ang malapat. Bitbit pa rin ang envelope at may pawis sa noo mula sa biyahe. Surprise! Hindi agad nakalapit ang asawa niya. Ilang segundo ito nakatayo lamang. Parang nag-iisip kung panaginip pa ang nakikita. Bakit hindi ka nagpasabi? Sabi nito at pilit bumabawi ng ngiti habang mabilis na lumalapit at niyayakap siya. Ramdaman naman ni Arnold ang paninigas ng katawan nito. Gusto ko sanang sorpresa. Masayang sagot niya. Excited na ako makita si Mama. Nasaan siya? Saglit na natigilan ang asawa niya. Isang saglit lang. Pero sapat yon para may kumalabit na kakaiba sa loob ng dibdib ni Arnold. Nandyan lang, sagot nito. Mabilis ang boses. Nagpapahinga. Napagod kasi kanina sa therapy. Talaga? Mas lumiwanag naman ang mukha ni Arnold. Buti naman. Sabi mo nga malaki na improvement niya. Oo. Sagot ng asawa. Pilit na tumatawa. Pero teka, may bisita tayo sa likod. Birthday ni Mama. Birthday? Ulat ni Arnold. Oo, simple celebration lang. Dagdag nito. Sabay hawak sa braso niya na parang gustong ilihis siya papunta sa garden. Pero hindi gumalaw si Arnold. Pwede ko bang masilip muna si Mama? Tanong niya. Inosente, na puno ng pananabik. Kahit saglit lang, miss na miss ko na siya. Nanlalamig ang kamay na nakahawak sa braso niya. At sa unang pagkakataon, simula na makauwi siya, may munting takot na sumilip sa mga mata ng asawa niya. Amoy antiseptic, amoy gamot, amoy takot. Iyon ang unang sumalubong kay Arnold nang pumasok siya sa kwarto ng ospital kung saan naka-admit ang nanay niya. 3 taon na ang nakakaraan. Tahimik ang paligid, pero hindi katahimikan na payapa. Yung tipong bawat tunog ng makina, bawat hakbang ng nurse sa hallway, parang may kasamang kaba. Nakahiga ang nanay niya sa kama. Payat na payat. Kalahati ng mukha ay tila bagsak. May tubo sa ilong. May dextrose na nakakabit sa braso. Ang dating masiglang babae, palaging maingay sa kusina. Ngayon, hindi malang makaupo ng mag-isa. Ma, mahina niyang tawag habang papalapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito, mainit pa, buhay na buhay pa, pero mahina. Napansin niya nanginginig ang mga daliri ng nanay niya. Parang pilit siyang hinahawakan pabalik. Ang mga mata nito namumula sa kakaiyak. Pero na makita siya, may liwanag na sumilip doon. Biglang may kumatok. Pumasok ang doktor, nakasalamin at may hawak na chart. Mr. Arnold? Tanong nito. Opo, Doc. Sagot niya agad at tumayo mula sa gilid ng kama. Lumapit ang doktor at tumingin muna sa nanay niya bago humarap sa kanya.
Hindi maganda ang ekspresyon nito. Na-stroke po ang mother ninyo. Apektado ang motor skills at speech niya. Hindi po ito magiging madaling recovery. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Arnold. Pero, gagaling pa naman po, di ba? Pilit niyang tanong. Huminga ng malalim ang doktor. May chance, pero kailangan po ng tuloy-tuloy na therapy. Physical therapy, speech therapy, maintenance meds. Kung mapapabayaan, pwedeng lalala ang kondisyon niya. Gagawin ko po lahat. Mabilis sa sagot ni Arnold. Kahit na magkano, Doc. Basta gumaling siya. Tumango ang doktor. Kailangan niya ng consistent care. Hindi pwedeng pabayaan lang sa bahay. May magbabantay dapat sa kanya palagi. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Arnold parang may mabigat na responsibilidad na literal na bumagsak sa balikat niya. Pagkaalis ng doktor, muli siyang bumalik sa tabi ng kama. Ma, narinig mo si Doc? Pilit niyang umiti kahit namamasana ang mata. Magti-therapy ka. Aalagaan ka namin. Gagaling ka. Gumalaw ang labi ng nanay niya, pero walang tunog na lumabas. Luha lang ang dahan-dahang pumatak mula sa gilid ng mata nito, pababa sa pisngi. Mama, huwag kang umiyak. Bulong niya habang pinupunasan iyon ng marahan. Andito lang ako. Pero pareho nilang alam, hindi iyon totoo. Dahil sa labas ng kwartong iyon, naghihintay ang desisyon na babago sa buhay nilang dalawa. Kinagabihan sa bench sa labas ng ospital, nakaupo si Arnold katabi ang asawa niya. Tahimik siya, nakayuko. Hawak ang cellphone na puno ng unread messages mula sa agency na matagal nang nag-aalok sa kanya ng trabaho abroad. Sigurado ka ba? Tanong ng asawa niya noon na mahina ang boses. Kakastroke lang ni Mama. Baka kakailanganin ka niya dito. Napapikit si Arnold. Mas kailangan niya ng panggamot. Alam niyang kahit anong kayod niya sa maliit niyang trabaho sa bayan, hindi sasapat para sa therapy, gamot, check-up, at caregiver. Isang linggo pa lang sa ospital, halos maubos na ang ipon niya. Tatanggapin ko na yung offer. Sabi niya na halos pabulong. Mas malaki ang sahod. Makakapagpapadala ako buwan-buwan. Hindi naman agad sumagot ang asawa niya. Nakatingin lang ito sa malayo. Babalik din ako agad. Dagdag niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko pababayaan si Mama. Araw ng alis niya, maagang-maaga siyang pumunta sa ospital bago dumiretso sa airport. Bitbit niya ang maliit na bag pero mas mabigat ang dibdib niya kaysa sa anumang maleta. Tahimik ang kwarto, tulog ang nanay niya. O mukhang tulog. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay nito. Ma? Mahinang tawag niya. Dahan-dahang dumilat ang matanda. Nang makilala siya, biglang namuo ang luha sa mga mata nito. Alis na ako, sabi ni Arnold at pilit pinipigilan ng boses na manginig. Pero babalik ako. Pangako. Piliting gumalaw ang kamay ng nanay niya. Mahina, pero ramdam niya ang kapit. Magpapagamot ka ha. Sundin mo si Doc. Sabi niya at pilit nang umiti. Pagbalik ko, mas malakas ka na. May tunog na parang hangin na lumabas sa bibig ng nanay niya. Parang gustong magsalita, pero hindi kaya. Yumuko si Arnold at marahang hinalikan ng noon nito. Babalik ako, Ma. Bulong niya. Gagaling ka. Dadaling pa kita sa mas magandang ospital. Makakapaglakad ka ulit. Makikita mo. Nanginginig ang kamay na humawak sa kanya. Parang ayaw bumitaw. Pero kailangan. Sa labas ng ospital, bago siya sumakay ng taxi papuntang airport, inabot niya sa asawa niyang makapal na sobre. Eto muna, sabi niya. Pang-umpisa sa therapy ni Mama.
May darating pa buwan-buwan galing sa akin. Tinanggap iyon ng asawa niya, tahimik. Pakiusap. Dagdag niya na seryosong tingin. Ikaw na munang bahala sa mama ko. Huwag na huwag mo siyang papabayaan. Tumango ito. Oo naman. Hindi niya alam kung bakit, pero ilang segundo siyang tumitig sa asawa niya noon. Parang may gusto pa siyang sabihin. Parang may gustong itanong. Pero nananaig ang tiwala. Sumakay siya ng taxi na may mabigat na dibdib at basang mata. Habang papalayo ang sasakyan, tanaw niya sa rearview mirror ang ospital at ang pangakong iniwan niya noon. Isang pangakong hindi niya akalaing may kapalit na sakit na mas malala pa sa kahit anong pagod sa ibang bansa. Madilim pa ang langit pero gising na si Arnold. Sanay na ang katawan niya sa ganitong oras. 4:00 ng umaga, sa maliit niyang kwarto nakasya lang ang isang single bed at manipes na aparador. Maririnig ang mahinang hilik ng kasama niyang kababayan sa kabilang kama. Tahimik niyang sinuot ang uniforme. Kupas na asul na polo at makapal na pantalon. Mabigat sa mata ang puyat, pero mas mabigat ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon araw-araw. Para kay mama. Unang trabaho niya, cleaner sa isang malaking gusali. Pangalawa, dishwasher sa isang maliit na restaurant tuwing gabi. Minsan, umaabot siya ng 16 na oras na halos walang pahinga. Habang naglilinis siya ng sahig sa lobby ng building, naisip niya ang dating buhay niya sa probinsya. Mas simple, mas mabagal ang takbo ng araw, pero hindi sapat ang kita para sa mga gamot, therapy at check-up ng nanay niya. Dito sa ibang bansa, pagod ang katawan niya, pero may pag-asa. Tuwing break time, umuupo siya sa likod ng storage room at tinitingnan ng phone niya. Doon ay nakasave ang mga litrato ng nanay niya na sinesend ng asawa niya. Nakangiti, nakaayos ang buhok. May kumot sa tuhod. Mas okay na siya. Lagi nitong sinasabi sa chat. Nakakaupo na ng mas matagal. May therapist na pumupunta 3 beses sa isang linggo. Sa tuwing nababasa niya iyon, parang nababawasan din ang pagod niya. Gabi naman sa restaurant, nakatayo siya sa likod ng lababo. Napapalibutan ng tambak na plato. Mainit ang tubig, malamig ang hangin, at masakit na ang likod niya. Arnold, overtime? Tanong ng supervisor. Wala siyang kahit isang segundo na nag-isip. Yes sir. Kailangan. Lahat ng sobra, padala niya agad sa Pilipinas. Therapy fund, medicine fund, future fund para sa araw na makakauwi na siya ng tuluyan. Habang naguhugas siya ng plato, nakangiti pa siya minsan mag-isa. Ini-imagine niya ang araw na susunduin niya ang nanay niya sa bahay. Itutulak sa bagong wheelchair na binili niya at dadalhin sa mas pagandang ospital. Hintay na lang pa. Bulong niya minsan sa sarili. Malapit na. Pinakaabang niya sa lahat ang video calls. Linggo ng umaga sa kanya, linggo ng gabi naman sa Pilipinas. Kahit puyat, hindi niya pinapalampas. Isang beses, nag-ring ang phone niya habang kakauwi lang niya galing trabaho. Basa pang buhok niya sa mabilis na ligo. Pero agad niya itong sinagot. Lumabas sa screen ang mukha ng asawa niya. Hi, bati nito na medyo hinihingal. Kagagaling lang ng therapist dito. Ah, talaga? Nasaan si mama? Agad niyang tanong. Umikot ang camera at doon niya nakita ang nanay niya. Nakaupo sa wheelchair sa may sala. Maayos ang suot, may malinis na blouse at may maliit na unan sa likod. Ma, masiglang bati ni Arnold. Halos dumikit ang mukha sa screen. Kamusta ka na? Nakatitig lang ang nanay niya sa camera. May bahagyang ngiti, pero hindi gumagalaw ang bibig. Pagod lang siya, sabat ng asawa niya. Kakatapos lang kasi ng therapy kaya ayan, tahimik. Okay lang yan ma, sabi ni Arnold. Pilit masayahin ang boses. Basta tuloy-tuloy lang ha.
Galingan mo. May isang segundo na parang may dumaan na lungkot sa mata ng nanay niya. Parang may gustong sabihin. Ma, kamusta ang therapy mo? Tanong niya. Bigla namang umalog ang kamera. Hello? Hello? Ang hina ng signal. Sabi ng asawa niya. At biglang naputol ang tawag. Saglit siyang napatitig sa itim na screen. Siguro mahina lang talagang internet. Sabi niya sa sarili. Hindi na siya nagduda. Mas pinili niyang maniwala. Sa mga sumunod na buwan, mas dumalas ang padala niya ng pera. Pang-additional therapy ni Mama. Chat niya pa minsan. Salamat. Sagot ng asawa. Malaki na talagang improvement niya. Minsan nakakatayo na siya ng may alalay. Napaiyak siya sa tuwa habang binabasa yon sa locker room ng trabaho. Salamat, Lord. Bulong niya. Worth it lahat. May mga gabi, sobrang pagod na siya. Nanginginig ang kamay sa lamig habang naglalakad pa uwi. Pero kapag naiisip niya ang nanay niyang gumagaling, parang may bagong lakas na pumapasok sa kanya. Nag-start pa siya na mag-research ng mga rehab center sa Pilipinas. May isa pa ngang abroad na gustong i-refer ng kakilala niya. Basta ba makalakad na raw ang nanay niya? Pinag-ipunan niya iyon. Bawat sentimo may katumbas sa pangarap. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, tumunog ang phone niya. Video message galing sa asawa niya. Binuksan niya agad. Nandoon ulit ang nanay niya. Nakaupo sa wheelchair sa veranda. Mahangin, may halaman sa likod. Kumuway ka kay Arnold, sabi ng asawa niya sa likod ng kamera. Mabagal naman na umangat ang kamay ng nanay niya at parang mabigat. Parang pilit. Napangitay si Arnold pero may kung anong kirot na dumaan sa dibdib niya. Miss na kita, Ma. Bulong niya sa screen. Hindi niya alam kung bakit. Pero pinatagal niya ang tingin sa mukha ng nanay niya. Parang may kakaiba. Parang mas payat. Parang mas malalim ang mata. Pero agad niyang inalis ang pagdududa. Pagod lang siguro. Nagthi-therapy kasi. At doon, sa maliit na kwartong iyon sa ibang bansa, habang nakahiga sa manipis na kama, mas lalo siyang nangarap. Nangarap na makauwi. Nangarap na gumaling ang nanay niya. Nangarap na balang araw, masasabi niyang sulit ang 3 taon ng sakripisyo. Hindi niya alam, habang siya'y nangangarap sa malayo, unti-unting nagiging bangungot ang katotohanan sa bahay na inakala niyang ligtas para sa kanyang ina. Masaya si Arnold sa kabilang dulo ng mundo. Pagod, oo, pero masaya. Tuwing sweldo, automatic na may parte agad na ipinapadala niya sa Pilipinas. Hindi na niya iniisip kung magkano ang natitira sa kanya. Basta, ang mahalaga, may pang-therapy si Mama. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kama matapos ang mahabang shift, may dumating na sunod-sunod na litrato sa chat nila ng asawa niya. After therapy today, caption ito. Binuksan ni Arnold ang unang larawan. Nandoon ang nanay niya at nakaupo sa wheelchair sa may garden. Maayos ang buhok, may kumot sa tuhod at may hawak na maliit na bola. Parang pang-exercise. Napangiti naman siya agad. Ang galing mo, Ma. Bulong niya. Pero kung mas titingnan ng mabuti ang litrato, mapapansin na pareho ang suot ng nanay niya sa mga larawan noong nakaraang buwan. Parehong posisyon ng wheelchair. Pareho. Pati ang anino ng halaman sa likod. Ngunit hindi na iyon napansin ni Arnold. Sa pangalawang litrato, may babaeng naka-uniform na parang therapist. Nakahawak sa balikat ng nanay niya. Pero malabo ang mukha. Parang minadali ang kuha. May bago kami therapist. Mas magaling daw. Chat ng asawa niya. Magkano? Sagot agad ni Arnold. Medyo mahal. Pero worth it naman. Okay lang, padala ako next week. Extra. Wala siyang pag-alinlangan. Sa kabilang banda ng mundo, sa mismong bahay nila, ibang kwento ang nangyayari. Sa sala ng mansyon, nakahiga ang asawa ni Arnold sa sofa,
Hawak ang cellphone, naka-on ang ilang website na puro stock photos ng therapy sessions. Nag-scroll siya, pumili ng larawan ng isang matandang babae na tinuturuang mag-therapy. Pinutol niya ang mukha, pinatong sa ibang background, at sinend kay Arnold na parang kuha sa bahay nila. Sa mesa, may nakakalat na resibo ng kasino. Sa tabi niya, nakaupo ang nanay niya. Biyanan ni Arnold habang umiinom ng wine. Magaling ka na talagang gumawa ng kwento. Natatawang sabi ng matanda. Ang dali naman niyang paniwalain. Eh di mabuti, sagot ng asawa ni Arnold habang nagtatype. Padala lang siya ng padala. Pareho silang tumawa. Isang linggo, video call ulit. Ma, pakita mo nga si Mama. Excited na sabi ni Arnold. Lumabas naman sa screen ang nanay niya. Nakaupo ulit sa wheelchair. Maayos ang damit, may konting pulbos pa ang mukha. Pero hindi niya nakikita pagkatapos ng call, agad tatanggalin ang maayos sa damit at ibabalik ang matanda sa madilim na likod ng bahay. Ma, kamustang therapy mo? Tanong ni Arnold na nakangiti. Bago pa makasagot ang asawa niya, may narinig siyang mahinang tunog. Parang ungol. Parang mahinang iyak ng matanda. Ano yun? Tanong niya at kunot noo. Ha? Wala. Mabilis sa sagot ng asawa niya. TV lang yan, sa kapitbahay. Parang mahina lang signal, Arnold. Sabat nito. Mamaya na lang ulit ha. Pagod na rin si Mama. At biglang pinatay ang camera. Naiwan si Arnold na nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa itim na screen. May saglit na duda, pero agad niya itong tinabunan. Imposible. Nakikita ko naman sa pictures na maayos siya. Ilang araw matapos yon, nagpadala siya ng mas malaking halaga. Para sa bagong therapy equipment ni Mama, sabi niya sa message. Salamat, sagot naman ng asawa. Next week start na ng mas advanced sessions. Kinabukasan sa probinsya, MV therapist ang binayaran ng perang yon. Sa loob ng kasino, masaya nakaupo ang asawa ni Arnold sa harap ng makina. Katabi ang nanay niya. May hawak na inumin. Ang swerte mo ngayon, sabi ng matanda. Maswerte yung anak niya. Sagot ng asawa, sabay pindot ulit sa machine. Sa kusina ng mansyon, tahimik na naghuhugas ng pinggan si Denden. Ang kasambahay. Payat, mahiyain pero mabait ang mga mata. Alam niya ang totoo. Alam niya kung nasaan talaga ang nanay ni Arnold. Minsan, habang wala ang amo, palihim siyang pumupunta sa likod ng bahay para silipin ang matanda. Minsan, inaabot niya ang tubig. Minsan, pinupunasan ng noo. Isang gabi, habang hawak niya ang lumang cellphone niya, naglakas loob siyang mag-type. Sir, iyan lang. Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ang lahat. Pero bago pa niya maipadala ang susunod na salita, may aninong tumapat sa likod niya. Ano yan? Malamig na boses ng asawa ni Arnold. Nagulat naman si Denden. Nabitawan ang phone. Mabilis itong dinampot ng amo niya at binasa ang screen. Aba, nagme-message ka kay sir? Ma'am, hindi po. Anong hindi? Singhal nito. Katulong ka lang dito. Huwag kang makikialam sa family matters. Binura nito ang message. Pag inulit mo pa yan, palalayasin na kita. Pati pamilya mo, madadamay. Gets mo? Namumutla, tumango si Denden. Opo, ma'am. Binalik sa kanya ang phone. Pero mula noon, tuwing makikita niya ang kubo sa likod ng bahay, mas lalo siyang kinukurot ng konsensya. At habang si Arnold ay patuloy na nangangarap sa malayo, umaasang gumagaling ang nanay niya. Unti-unting nabubuo ang kasinungalingang balang araw ay sasabog sa harap niya. Sa likod ng ingranding mansyon na may malalaking ilaw at makintab na sahig, may daanang hindi dinadaanan ng bisita. Isang makitid na pathway na puro damo at putik.
patungo sa lumang kubo na matagal nang dapat ay giniba. Tabingi ang bubong, may butas ang yero at may pinto na halos hindi na maisara. Doon nakatira ang nanay ni Arnold. Nakahiga siya sa manipis na banig na halos hindi na maipagkaiba sa lupa sa nipis. Ang dating maayos at masinop na babae, ngayon ay nakapikit lang. Hirap huminga at sobrang payat. Ang damit niya ay gusot, may mantsa. Ilang araw niyang hindi napapalitan. Sa isang sulok ng kubo, may plastic na baso na kalahati lang ang laman. Malayo sa kanya, hindi niya abot. Dahan-dahan niyang sinubukang igalaw ang katawan niya. Nanginginig ang kamay niya habang pilit siyang gumagapang papunta sa tubig. Mahinang ungol ang lumabas sa bibig niya. Konti pa, konti na lang. Pero nang subukan niyang itulak ang katawan niya gamit ang natitirang lakas, biglang nanghina ang braso niya. Bumagsak siya pabalik sa banig. Napapikit siya sa sakit. Walang nakarinig. Sa kabilang bahagi ng bakuran, may nagpe-play na music mula sa speaker. May tawanan. May nag-iihaw ng karne. Dito, amoy lupa. Amoy kahalumigmigan at amoy ihi. Dahil wala siyang lakas tumayo, doon na rin siya umihi at dumudumi sa banig. Unti-unti, kumalat ang baho sa loob ng kubo. May mga langaw na lumilipad-lipad, dumadapo sa balat niya. Minsan, sinusubukan niyang takpan ng sarili gamit ang manipis na kumot na matagal na ang hindi nalalabhan. Pero madalas, wala na siyang lakas. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa butas ng yero sa umaga. Sa gabi naman, malamig ang hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Isang hapon, biglang kumalimlim ang langit. Maya-maya ay bumuhos ang ulan. Patak, patak, patak. May tumutulong tubig mula sa bubong ng kubo. Diretso sa loob. Unti-unting nabasa ang lupa sa ilalim ng banig. Umakyat ang lamig sa likod ng matanda. Tinamaan siya ng patak ng ulan sa paa. Hindi siya makagalaw para umiwas. Napapikit siya. Nanginginig sa lamig. Mahinang tunog ang lumabas sa labi niya. Hindi buo ang salita, hindi malinaw, pero sa isip niya ay pangalan ng anak niya iyon. Sa paa niya may sugat na matagal nang hindi nalilinis. Dahil lagi siyang nakahiga, nagkaroon ng pressure sore sa sakong. Ngayon, namamaga na iyon. May mga langgam na gumagapang doon. Ramdam niyang maliit na kagat, pero wala siyang lakas itaboy. Paminsan-minsan napapangiwi siya sa sakit. Minsan, umiiyak siya nang walang tunog. Luha lang tumutulo sa gilid ng mata niya. Dumadaan sa sentido, pababa sa maruming banig. Sa labas ng kubo may dumaan na pusa. Sumilip sandali sa loob, tapos umalis din. Walang tao, walang nagbabantay, walang nag-aalaga. Kinagabihan may ilaw na sumilip mula sa mansyon. Maliwanag ang garden. May nagiinuman, may nagkakwentuhan. Dito sa kubo ay madilim. Isang maliit na bumbilya lang ang nakasabit. Pero madalas hindi pa iyon sinisindihan. Nakapikit ang nanay ni Arnold pero hindi siya tulog. Gising ang sakit. Gising ang gutom. Mula umaga, wala siyang natanggap na pagkain. Kahapon, may kanin na malamig at konting ulam na halos hindi niya nalunok. Ngunit ngayon ay wala na. Sinubukan niyang sumigaw, pero hangin lang lumabas sa bibig niya. Sa dingding ng kubo may nakapaskil na lumang kalendaryo. Doon ay may nakaipit na maliit na litrato, lumang picture ni Arnold, noong paalis siya ng bansa. Nakangiti, may backpack, puno ng pag-asa ang mukha. Tuwing nakikita iyon ng matanda, kahit malabo ng paningin niya, pinipilit niyang ituon ang tingin doon. Doon siya kumakapit. Sa alaala ng anak niyang nangako na babalik. Hindi niya alam kung anong araw na. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Ang alam lang niya, may hinihintay siya. At sa bawat patak ng ulan, sa bubong,
Sa bawat kagat ng langgam, sa sugat niya, sa bawat gabi nang mag-isa siya sa dilim. Mas lalong kumakapit ang puso niya sa iisang pag-asa na darating si Arnold kahit hindi niya masabi ng malinaw, kahit hindi niya maigalaw ang katawan niya. Buhay pa ang pag-asa ng isang ina na balang araw, bubuksan ang pinto ng kubo na iyon at makikita niya ang anak niyang matagal niya nang hinihintay. Maliwanag ang garden ng mansyon. May nakasabit na fairy lights sa mga puno. May mahabang mesa na puno ng pagkain at may speaker na nagpapatugtog ng masayang kanta. Nakasuot ng mamahaling damit ang asawa ni Arnold. Nakaayos ang buhok, may hawak na wine glass. Katabi niya ang nanay niya, ang biyenan na Arnold na nakaupo sa silya habang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Ang laki na talaga ng pinagbago ng bahay ninyo, sabi ng isang kaibigan. Lahat ng yan dahil kay Arnold. Sagot ng asawa niya na may halong yabang. Sipag sa abroad eh. Tamang-tama. Dagdag ng matanda niyang ina. Dapat lang, responsibilidad niya yan. Sabay silang tumawa. Sa likod ng tawanan na tugtugan, may isa pang tunog na halos hindi marinig. Isang mahinang ubo mula sa direksyon ng likod ng bahay. Saglit na napalingon ang asawa ni Arnold pero agad din niyang binaliwala ito. Pabayaan mo na. Bulong ng nanay niya. Masisira lang ang party mo. Sa loob ng mansyon, sa kusina, tahimik na nag-aayos si Dende ng mga plato. Naririnig din niya ang mahinang ubo mula sa kubo. Sanay na ang tenga niya doon. Pero bawat tunog, parang may kumakalmot sa konsensya niya. Kumuha siya ng isang lumang kumot mula sa storage. Manipis, pero mas maayos kesa wala. Papunta na sana siya sa likod nang biglang may humarang sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ng biyenan ni Arnold. Malamig ang boses. Ma'am, dadalan ko lang po ng kumot si... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Anong kumot-kumot? Singal ng matanda. Sinabi na namin, huwag mong pakialaman yan. Nilalamig na po kasi siya. Hayaan mo na yung nanay ni Arnold. Putol nito na walang emosyon. Mamamatay din naman yan. Parang may kumurot sa dibdib ni Denden. Pero ma'am, lumapit ang asawa ni Arnold. Nakakunot ang noo. Hindi ka ba marunong sumunod? Katulong ka lang dito. Inagaw nito ang kumot sa kamay niya. Kapag masyado ka nakialam, ikaw ang lalabas dito. Gets? Namumutla at tumango si Denden. Opo, ma'am. Bumalik ka sa kusina. Utos ng asawa. Habang naglalakad siya pabalik, narinig niyang tinapon lang sa upuan ng kumot. Hindi mo lang dinala sa kubo. Sa garden, tuloy ang kasiyahan. May nagbukas ng alak, may nag-cheers, may nag-picture-picture sa ilalim ng ilaw. Smile! Sigaw ng isa. Sa litrato kita ang magarang setup, ang mamahaling damit, ang masasayang mukha. Hindi kita ang kubo sa likod. Hindi kita ang matandang nakahiga sa banig. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalakas ang tawanan. Next month, mag-travel tayo, sabi ng asawa ni Arnold sa nanay niya. May promo papuntang Singapore. Game, sagot ng matanda. Sabihin mo lang kay Arnold para sa stress ko sa pag-aalaga sa nanay niya. Pareho silang natawa. Akala niya talaga inaalagaan natin. Dagdag pa ng asawa, umiinom. Buti na lang hindi siya biglang umuwi. Kung umuwi man, tanong ng kaibigan. Madaling sagot ng biyanan. Di sabihin na nasa ospital. Dali-daling gumawa ng dahilan. Sa likod ng bahay, sa madilim na kubo, umubo ulit ang nanay ni Arnold. Mas mahina na, mas pagod na. Walang nakarinig, o mas tama, walang gustong makarinig. Ang ilaw mula sa garden, umaabot lang hanggang kalahati ng bakuran. Lampas doon, puro anino na. At sa aninong yon, naroon ang matandang unti-unting
pinababayaan. Bandang hating gabi, nagsimula nang umalis ang mga bisita. Medyo lasing na ang asawa ni Arnold. Tawang-tawa pa habang naglalakad papasok ng bahay. Ang saya ng party, sabi niya. Deserve mo yan. Sagot naman ng nanay niya. Habang dumadaan sila sa gilid ng bahay, may narinig silang mahinang kaluskos mula sa likod. Saglit silang tumigil. Pusa lang yan, sabi ng matanda. At kahit ano pa yan, sagot ng asawa sabay kibit balikat. Bahala na. At pumasok sila sa loob at isinara ang pinto at iniwan ang dilim sa labas. Sa kusina, tahimik na umiiyak si Denden habang naguhugas ng huling plato. Hindi niya matiis, pero takot siya. Takot mawala ng trabaho. Takot na madamay ang pamilya niya. Takot sa mga banta ng amo niya. Pinunasan niya ang luha gamit ang likod ng kamay. Mula sa malayo, narinig na naman niya ang mahinang ubo. Pumikit siya sandali. Sana po, makauwi na si Sir. Bulong niya sa sarili. Dahil sa bahay na yon, habang lumalaki ang mansyon at dumadami ang luho, may isang taong unti-unting nawawala ng lakas. Habang ang mga dapat nag-aalaga sa kanya, mas pinipiling magsaya kesa magmalasakit. Maagang nagising si Denden araw-araw. Bago pa magising ang amo niya, tapos na siyang magwalis ng sala, maghugas ng pinagkainan, at magpakulo ng tubig sa kusina. Tahimik siyang kumilos, sanay na hindi napapansin. Pero may isa siyang routine na hindi alam ng mga tao sa loob ng mansyon. Sa tuwing sigurado siyang wala ang asawa ni Arnold at ang nanay nito, madalas nasa labas, namimili o nasa kasino, dahan-dahan siyang dumadaan sa likod ng bahay. Bitbit niya palagi ang maliit na timba ng tubig, basahan, at kung minsan, tinapay na binalot sa papel. Sa likod ng mga damo at sirang paso, naroon ang kubo. Bawat takbang niya papalapit, mas bumibigat ang dibdib niya. Nanay, mahina niyang tawag habang binubuksan ang pinto. Nasa banig pa rin ang matanda. Nakatagilid, nakapikit. Nanay, ako po ito si Denden. Dahan-dahang dumilat ang matanda. Mahina, pero may kaunting liwanag ang mata kapag nakikita siya. Pasensya na po, bulong ni Denden. Agad na lumuhod sa tabi nito. Late na naman ako. Nasa bahay pa kasi sila kanina. Maingat yung pinupunasan ng mukha ng matanda gamit ang basang bimpo. Tinatanggalan na to yung pawis, alikabok, at kung minsan, luha. Tiis lang po ha, sabi niya habang inaayos ang damit nito. Babalik din po si Sir. Tiwala lang. Para namang naiintindihan ng matanda ang sinasabi niya. Minsan ay bahagyang gumagalaw ang mga daliri nito. Parang gustong humawak. Isang beses, habang pinapainom niya ito ng tubig gamit ang kutsara, napansin niyang parang may pilit ng ngiti sa labi ng matanda. Yan, ganyan nga po. Nakangiting sabi ni Denden kahit naiiyak siya. Ang ganda niyo pong umiti. May maliit na cellphone si Denden. Luma na, basag ang gilid ng screen. Doon nakasave ang isang voice message ni Arnold na minsang pinadala nito para sa nanay niya. Isang taon na nakalipas. Ma, si Arnold to. Masayang boses mula sa speaker. Miss na kita. Magpagaling ka ha. Uuwi ako. Promise. Sa tuwing pinapatugtog niya yon, nakatingin lang matanda sa kisame ng kubo. Pero may luha na tumutulo sa gilid ng mata nito. Parang iyon na lang ang hinihintay niyang tunog. Yan po si Sir. Bulong ni Denden. Malakas pa po siya. Nagtatrabaho para sa inyo. Minsan, kinukwento pa niya mga gawa-gawang balita para lang may marinig ang matanda. Alam niyo po, sabi ni Sir sa last chat niya, ang dami na raw niyang ipon. Bibilan daw niya kayo ng bagong wheelchair. Di niya alam kung naririnig ba talaga siya. Pero patuloy siya. Dahil kahit papaano, doon sa loob ng kubo, may konting buhay kapag may kausap ang matanda.
Isang hapon, habang pinapalitan niya ang basang damit ng matanda, may narinig siyang boses mula sa malayo. Den! Nanlamig ang dugo niya. Boses iyon ng asawa na si Arnold. Mabilis niyang binaba ang damit at pinatay ang tunog ng cellphone. Napalingalinga siya. Naghahanap ng matataguan. Maliit lang ang kubo. Walang aparador. Walang kurtina. Sa gilid ay may maliit na pagitan sa ilalim ng sahig. May espasyong sapat lang para sa manipis na katawan niya. Dahan-dahan siyang gumapang pababa at pumasok doon. Basa ang lupa, mabaho, pero hindi siya umimik. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto ng kubo. Ano tong amoy na to? Iritadong boses ng asawa ni Arnold. May tunog ng yabag. May pag-ubo ng matanda. Buhay ka pa pala. Malamig nitong sabi. Ang tigas mo naman. Hindi gumalaw si Denden sa ilalim. Nanginginig ang tuhod niya. Pinipigilan ang paghinga. Dapat tapos ka na eh. Dagdag pa ng babae. Bago lumabas at isinara ang pinto. Tahimik ulit. Ilang minuto pa bago naglakas loob si Denden na gumapang palabas. Puno ng putik ang damit niya. Pero agad siyang lumapit sa matanda. Okay lang po. Bulong niya. Kahit siya mismo ay nanginginig. Andito pa po ako. Simula noon, mas naging maingat siya. Mas mabilis kumilos. Mas tahimik, mas takot. Pero hindi siya tumigil. Tuwing may pagkakataon, bumabalik siya sa kubo. Nagdadala ng tubig. Nagpapalit ng basahan. Kinakausap ang matanda na parang sariling lola niya. At sa bawat pagpunta niya roon, mas lalo niyang nararamdaman. Hindi niya kayang pabayaan ang nanay ni Arnold. Kahit bawal. Kahit delikado. Kahit isang katulong lang siya sa malaking bahay na yon. Siya lang ang tanging nagpapaalala sa matanda na may mundo pa sa labas ng kubo at may anak na minsang nangakong babalik. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon. Patay ng mga ilaw sa sala, nakapatay na rin ang music sa garden. Tulog na ang mga amo niya matapos ang mahabang araw ng gala at inom. Pero sa maliit na kwartong katabi ng kusina ay gising si Denden. Nakatitig siya sa lumang cellphone niya. Hawak iyon ng mahigpit. Ilang beses yan ang binuksan ng chatbox ni Arnold. Ilang beses na rin siyang nag-type. Sir. Tapos buburahin niya. Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ang katotohanan na parang bangungot. Mas malakas ang takot kaysa sa lakas ng loob. Ilang araw bago iyon, nahuli siyang muli ng asawa ni Arnold na papunta sa likod ng bahay. Hindi na ito sumigaw. Mas nakakatakot ang pagiging kalmado nito. Denden, malamig nitong tawag. Halika nga rito. Sumunod siya at nanginginig ang tuhod. Dinala siya sa sala kung saan naroon ang biyanan ni Arnold. Nakaupo habang umiinom ng tsaa. May gusto kang sabihin kay Arnold? Tanong ng asawa at nakapamulsa. Wala po, ma'am. Sigurado ka? Sabi ng matanda na matalim ang tingin. Kasi may nabasa akong message dati. Sir lang naman ang laman. Napatungo si Denten. Hindi siya makapagsalita. Lumapit ang asawa ni Arnold at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Makinig kang mabuti. Bulong nito na may halong galit. Alam mo diba na yung lupa na tinitirhan ng pamilya mo? Sa amin nakapangalan yon? Parang tinanggalan ng hangin ng dibdib ni Denden. Isang salita lang mula sa akin. Dagdag ng babae. Papaalisin ko kay Ron. Wala kayong matitirhan. Nanlabo ang paningin ni Denden. Ma'am, huwag po. Hindi pa yan. Sabat ng biyanan. Yung tatay mo, may lumang kaso, hindi ba? Yung away sa lupa noon? Opo, pero tapos na po yun. Madaling buhayin ang kaso. Malamig na sabi ng matanda. Isang tawag lang, pwede siyang madampot ng pulis. Napaluha si Denden. Wala pa akong sasabihin. Mabilis niyang sabi. Promise po.
Dapat lang. Sagot ng asawa ni Arnold, sabay bitaw sa braso niya. Trabaho mo lang, ang alagaan ng bahay, at hindi ang makialam sa pamilya namin. Simula noon, mas lalong tumahimik si Denden. Pero hindi tumahimik ang konsensya niya. Tuwing gabi, naririnig niya sa isip ang mahinang ungol ng matanda sa kubo. Nakikita niya ang mga sugat nito, ang panginginig, ang lungkot sa mata. Pero tuwing maiisip niya ang tatay niyang may sakit, ang nanay niyang umaasa sa padala niya, ang mga kapatid niyang nag-aaral pa, natutuluyan siyang matakot. Isang gabi, hindi niya nakinaya. Tahimik ang bahay. Umuulan ng mahina. Ang mga amo niya, wala. Nasa out of town trip daw. Dahan-dahan siyang lumabas papunta sa likod. Bitbit ang maliit na flashlight, tubig at isang tinapay. Pagpasok niya sa kubo, mas malakas ang amoy kesa dati. Nanay, mahinang tawag niya. Nakahiga pa rin ang matanda. Mas payat, mas mahina. Nanginginig ang labi. Lumuhod si Denden at agad na pinunasan ang mukha nito. Pinainom ng tubig. Paisa-isang kutsara. Pasensya na po. Pasensya na po. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi niya na napigilan ng sarili. Bigla na lang siyang napaiyak. Yumuko siya at marahang niyakap ang matanda. Maingat para hindi masaktan ito. Natatakot po ako. Balong niya sa balikat ng matanda. Gusto ko pong magsumbong. Pero pamilya ko pong kapalit. Hindi naman makapagsalita ang matanda. Pero nararamdaman ni Denden ang mahinang galaw ng kamay nito sa likod niya. Parang yakap. Parang pasasalamat. Mas lalo siyang umiyak. Ang bait niyo po. Hindi niyo po deserve to. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Kung pwede ko lang po kayong ilayo dito. Sa labas, lumalakas ang ulan. Sa loob ng kubo, 2 taong parehong mahina. Isa sa katawan, isa sa lakas ng loob. Ang magkadikit sa dilim. Pagbalik niya sa loob ng bahay, basa ang tsinelas niya. Namumugto ang mata. Dumaan siya sa sala at nakita ang malaking larawan ng pamilya. Si Arnold, ang asawa niya at ang nanay niya noon. Bago magkasakit, lahat nakangiti. Huminto siya sandali. Sir, mahina niyang sabi sa larawan. Kung alam niyo lang po. Pero wala siyang lakas para tapusin ang pangungusap. Dahil sa mundong ginagalawan niya, hindi sapat ang katotohanan kung kapalit naman ay kapahamakan ng pamilya niya. Kaya, pinunasan niya ang luha. Bumalik sa maliit niyang kwarto at humiga ng dilat ang mata. Sa kabilang dulo ng bakuran, sa madilim na kubo, may isang inang naghihintay. Sa loob ng bahay may isang katulong na gustong tumulong, pero bihag ng takot. Maghapon nang nakatitig ang matanda sa pinto ng kubo. Hindi naman iyon totoong pinto. 2 perasong kahoy lang na pinagtagpi. May mga siwang kung saan pumapasok ang liwanag at alikabok. Pero para sa kanya, iyon ang daan palabas. Iyon ang daan kung saan balang araw papasok ang anak niya. Si Arnold. Hawak na nanginginig ang kamay ang isang maliit na litrato. Kupas na ang kulay, may guhit sa gitna. Pero malinaw pa rin ang mukha roon. Si Arnold na nakangiti, may suot na jacket. Kuha bago ito umalis papuntang abroad. Ilang beses nang nahulog ang litrato mula sa kamay niya dahil mahina na ang kapit niya. Pero pilit niya itong dinadampot ulit. Dahan-dahan na para bang iyon na lang natitirang mahalaga sa mundo. Art, mahina niyang bulong, hindi buo ang salita. Sa isip niya, malinaw ang alaala. Yung huling araw sa ospital, yung halik sa noo, yung pangako. Babalik ako, ma. Ngunit 3 taon na, hindi niya alam ang bilang ng araw. Hindi niya alam kung anong buwan na, pero alam ng puso niya na may hinihintay siya. Minsan, kapag may maririnig siyang yabag sa labas, bumibilis ang tibok ng dibdib niya. May isang hapon, may narinig siyang malalim na boses sa bakuran.
Diyan na lang po ilagay. Napadilat siya. Boses yon ng lalaki. Boses na malapit. Pinilit niyang igalaw ang ulo niya papunta sa pinto. Napangiwi siya sa sakit. Pero tiniis niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Benita Rhea from Hong Kong, Elizabeth Tanalgo from Rome, Italy, at Editha Nerha from Caloocan City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Arnold, mahina niyang sabit, halos hangin lang lumabas. Pinilit niyang iangat ang kamay niya. Hawak ang litrato. Sa labas ay may kalabog, mayabag na papalayo. Pagkatapos, tahimik ulit. Maya-maya ay may dumaan na boses ng babae. Delivery lang yan, ilagay mo sa kusina. Parang may nabasag sa loob niya. Dahan-dahan bumagsak ang kamay niyang may hawak na litrato. Nahulog iyon sa dibdib niya. Hindi pala siya. Hindi pa. Mahina na ang katawan niya pero gising pa rin ang isip niya. Sa bawat umaga na pumapasok ang liwanag sa butas ng bubong, iniisip niya baka ngayon na ang araw. At sa bawat gabi na may maririnig siyang sasakyan sa labas, umaasa siya na baka iyon na. Minsan naririnig niyang tawanan mula sa mansyon. Mga boses na masaya, mga yabag na mabilis. Pero walang yabag na papunta sa kubo. Kapag dumarating si Denden, iyon lang ang oras na may konting galaw sa paligid niya. Nanay, tubig po. Malambing na boses nito. Doon lang siya nakakadama ng kaunting ginhawa. Babalik din po si Sir. Lagi nitong sinasabi. Kahit hindi niya maintindihan lahat ng salita, ramdam niya ang mensahe. At kumapit siya roon. Isang gabi maliwanag ang buwan. May liwanag na pumapasok sa siwang ng dingding. Hindi siya makatulog. Masakit ang likod niya. Makati ang sugat sa paa niya. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may narinig siyang tunog ng gate. Screech. May sasakyan. Napadilat siya. May bumabang pinto ng kotse. May yabag na papalapit. Mas mabigat, mas mabagal. Parang pamilyar. Ma, bulong niya na halos hindi marinig. Pinilit niyang gumalaw. Pinilit niyang iangat ang ulo. Sa bawat galaw, parang may kutsilyong tumutusok sa katawan niya. Pero hindi siya tumigil. Sa isip niya, siya na yon. May yabag na dumaan sa gilid ng bahay. Huminto sandali. Napahinto rin ang hininga niya. Tapos, may boses. Ma, bukas na natin ayusin yan. Antok na ako. Hindi iyon si Arnold. Boses iyon ang bayaw ng asawa niya. Unti-unting bumagsak ulit ang ulo niya sa banig. May luha na tumulo sa kilid ng mata niya. Tahimik, mabagal. Sa dibdib niya, nakadikit pa rin ang litrato. Doon siya kumakapit. Sa lumang larawan ng anak niyang masigla pa. Malakas at may pangakong babalik. Mahina na ang katawan niya. Madalas ay parang gusto na lang niyang sumuko. Minsan, naiisip niyang baka mas madali kung pumikit na lang siya at hindi na magising. Pero sa tuwing maiisip niya ang mukha ni Arnold, may maliit na apoy na muling sumisinde sa dibdib niya. Darating siya, kahit hindi niya alam kung kailan. Kahit bawat araw ay parang isang mahabang gabi ng paghihintay. Sa madilim na kubo sa likod ng malaking bahay, may isang inang hindi na makalakad.
Halos hindi na makapagsalita, pero patuloy na lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa sandaling bubukas ang pinto na yon at marinig niya ulit ang boses ng anak niyang matagal niya nang hinihintay. Maliwanag ang buong garden ng mansyon. Parang may kasal sa dami ng ilaw at dekorasyon. May nakasabit na fairy light sa mga puno. May bilog na mesa na may puting tablecloth. At may catering staff na paikot-ikot. May dalang tray ng pagkain. Sa gitna ng garden, may malaking tarpaulin. Happy birthday, Mama Luz. Napahinto si Arnold sa may pintuan papunta sa likod ng bahay. Birthday? Bulong niya sa sarili. 3 taon siyang wala. At ngayon lang ulit nakauwi. Sakto pa sa engranding party. Sa isang banda natuwa siya. Buti naman at masaya sila. Sa kabilang banda, may kakaibang kurot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hawak pa rin niya ang envelope ng medical papers at ang susi ng imported na wheelchair na nasa sasakyan pa sa labas. Lumapit ang asawa niya. Pilit ang ngiti. "Alika muna sa garden," sabi nito. "Ipapakilala kita sa mga bisita." Sandali lang," sagot ni Arnold na nakatingin pa rin sa paligid. "Nasaan si Mama?" Saglit na nanahimik ang asawa niya. "Siya, nagpapahinga." Mabilis nitong sagot. "Napagod kasi kanina." Gising pa ba siya? Gusto ko sana siyang makita kahit saglit lang." "Later na lang," sabi ng asawa niya sabay hawak sa braso niya. "Ang daming tao, baka maistorbo siya." Hindi pa rin gumagalaw si Arnold. Sa isip niya, ini-imagine niya ang nanay niya. Nakahiga sa maayos na kama. May aircon, may nurse o therapist na nag-aalaga. Gusto niya agad siyang makita. Gusto niyang sabihin, "Ma, andito na ako." Pero hinila na siya ng asawa niya papunta sa garden. "Arnold, ikaw pala yan!" Bumungad ang biyanan niyang si Mama Luz. Nakagown pa at nakaayos ang buhok. May hawak na wine glass. "Happy birthday po." Magalang na bati naman ni Arnold. Pilit na ngumiti. "Salamat. Buti naman at umuwi ka. Ang dami mong na-miss." Napatingin si Arnold sa paligid. May live band pa sa gilid. May lechon sa mesa. May mga bisitang naka-formal. Ang laki ng gastos. Naisip niya. Grabe, ang bongga ng party. Sabi niya at pilit na masaya. "Deserve ko naman siguro." Sagot ng matanda sabay tawa. Stress mag-alaga ng may sakit sa bahay. Parang may kumalabit sa dibdib ni Arnold. Oo nga po," sagot niya at pilit inaabot ang ngiti. "Salamat nga po pala sa pag-aalaga kay Mama." "Syempre naman," sabat ng asawa niya na mabilis. "Araw-araw ko siyang inaalagaan." Napansin ni Arnold ang saglit na tinginan ng dalawa. Pero agad din niya iyong binaliwala. Lumipas ang ilang minuto, pinapakilala siya sa mga bisita. "OFW yan," sabi ng asawa niya sa iba. Siyang may sagot sa lahat ng gastos. May halong yabang ang tono. "Aba, ang swerte mo sa asawa," sabi ng isang bisita kay Arnold. "Ang sipag, inaalagaan pa ang nanay mo." Ngumiti lamang si Arnold, pero sa loob niya, may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Habang nagsasalita ang mga tao sa paligid, napapansin niya ang ilang detalye. Walang amoy gamot sa hangin. Walang nurse na nakakita. Walang medical equipment. Kahit sa malapit na pinto, papasok ng bahay. Puro dekorasyon, puro saya. "CR lang ako," sabi ni Arnold sa asawa niya. "Sa loob, sa kanan," sagot naman ito agad. Pagpasok niya ng bahay, tahimik ang loob kumpara sa garden. Maririnig pa rin ang music sa labas, pero mas mahina na. Tiningnan niya ang sala. Maganda, malinis. Parang showroom, pero wala pa ring bakas ang pasyente. Walang wheelchair, walang hospital bed, walang mga gamot sa mesa. Baka nasa kwarto. Bulong niya sa sarili. Palakad na siya sa hallway nang biglang lumabas ang asawa niya mula sa likod. "Uy, andito ka lang pala." Medyo hinihingal nitong sabi.
Hinahanap ka nila sa labas. Silipin ko lang si Mama, sabi ni Arnold. Saang kwarto siya? Saglit na natigilan ng asawa niya. Tulog na siya, sagot nito. Huwag na muna nating gisingin. Mahirap pag napuyat. Isang tingin lang. Pakiusap ni Arnold na mas mahina ang boses ngayon. 3 taon ka rin siyang hindi nakikita. Bukas na lang. Mariing sagot ng asawa niya at pilit na kangiti. Promise, bukas pagkagising niya. Napatingin si Arnold sa mukha nito. Ngumiti pero hindi umabot sa mata. Mula sa labas, may malakas na tawanan. Arnold, picture! Sigaw ng isa sa mga bisita. Napalingon siya sa pinto. Saglit siyang nagdalawang isip. Pagod siya sa biyahe. Lutang pang isip niya sa saya ng pag-uwi. Baka nga tulog na si Mama. Baka mas okay na, bukas na lang. Oo, sige. Sabi niya sa wakas. Pilit ngumiti. Bukas na lang. Pero habang naglalakad siya pabalik sa garden, may kung anong mabigat na pakiramdam na ayaw mawala. Sa ilalim ng ilaw at tawanan, nakangiti siya sa mga litrato. Pero sa likod ng ngiti niya, may tanong na paulit-ulit bumabalik. Nasaan si Mama? Tahimik ang garden. Karamihan sa mga bisita ay umalis na. Ang iba, lasing at nakaupo pa rin sa gilid. Pero mahina ang music. Ang dating masiglang ilaw, parang mas malamlam na ngayon. Nasa terrace si Arnold. Nakaupong mag-isa, hawak ang isang basong tubig. Hindi siya uminom ng alak. Pagod pa ang katawan niya sa biyahe. Pero mas pagod ang isip niya sa kakaisip. Hindi pa rin niya nakita ang nanay niya. Lumabas ang asawa niya at may dala ring inumin. Okay ka lang? Tanong nito. Pilit malambing ang boses. Nasaan si Mama? Diretsong tanong ni Arnold. Saglit na napatingin ang asawa niya sa malayo bago sumagot. Actually, sabi nito at umupo sa tabi niya. Dinala siya sa ospital kanina. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Arnold. Ospital? Bakit? Mabilis siyang tanong. Routine check-up lang, sagot ng asawa. Medyo nanghina kasi kanina. Saang ospital? Agad niyang tanong ulit. Sa St. Matthew Medical Center, sagot nito. Tumango si Arnold, pero may kung anong kumurot sa isip niya. St. Matthew? Ulit niya. Wala namang ganong ospital dito sa bayan natin ah. Saglit na natigilan ng asawa niya. St. Martha. St. Martha Medical Center. Mabilis itong naitama. Nalito lang ako. Tinitigan siya ni Arnold. Maliit lang yun, diba? Yung malapit sa palengke? Oo, doon. Sagot ng asawa. Iwas ang tingin. Punta tayo. Sabi agad ni Arnold at tumayo. Ngayon na. Ano? Ngayon? Gulat na sabi ng asawa. Late na, Arnold. Anong oras pa sila nagsasara? Tanong niya. Babantayan ko lang siya. Hindi pwedeng visitor sa ganitong oras. Policy ng ospital. Di bukas ng umaga, maaga tayo. Sabi niya. Oo naman. Mabilis na sagot ng asawa. Bukas na lang. Pagod ka pa. Kakarating mo lang. Tahimik si Arnold. Sa dibdib niya, may mabigat na pakiramdam na unti-unting nabubuo. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Observation lang daw. Sagot ng asawa. Baka ma-discharge din daw agad. Sinong doktor niya? Tanong niya ulit. Saglit na natahimik ang asawa niya bago sumagot. Basta yung regular niya. Name? Arnold naman. Pilit na tumawang asawa. Ang dami mo namang tanong. Ako nang bahala dito, okay? Magpahinga ka na lang. Pumasok sila sa loob ng bahay. Tahimik na ang sala. May mga kalat pang baso at plato. Pero
wala na ang ingay ng party. Habang naglalakad sila sa hallway, napatingin si Arnold sa mga pintuan ng kwarto. Dito ba siya dati? Tanong niya. Nilipat-lipat kasi. Sagot ng asawa niya. Depende kung saan siya mas komportable. Pwede ba akong tumawag sa ospital? Tanong ni Arnold. Ha? Bakit pa? Sagot nito agad. Tulog na yun ngayon, baka maistorbo pa. Tumigil si Arnold sa gitna ng hallway. Bakit pa parang ayaw mo ako makita si Mama? Mahina pero seryoso niyang tanong. Biglang nanigas ang asawa niya. Ano bang sinasabi mo? Siyempre gusto ko. Sagot nito na may halong inis. Nag-aalala lang ako sa'yo. Pagod ka. Jet lag. Baka matayin ka pa sa ospital. Tahimik si Arnold. Sa isip niya, pinipilit niyang buuin ang mga peraso. Walang medical equipment sa bahay. Hindi niya nakita ang nanay niya. Biglang nasa ospital daw. Mali pang unang pangalan ng ospital. Pero pagod siya. Lutang, halong emosyon. Tuwa sa pag-uwi, lungkot sa kalagayan ng nanay niya, at kaba na hindi niya maipaliwanag. Bukas na lang. Mahinang sabi niya sa wakas. Agad naman nang umiti ang asawa niya. Halatang nakahinga ng maluwag. Oo, bukas. Sabay tayong pumunta. Pumasok siya sa kwarto nila. Malaki, malamig ang aircon, mabango ang kumot. Humiga siya. Pero hindi siya dalawin ng antok. Sa kisame, nakatitig lang siya. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ng doktor noon sa ospital. Kailangan ng tuloy-tuloy na therapy. Naalala niya ang mga litrato, ang mga video call, ang mga ngiting pilit. Okay lang si Mama. Bulong niya sa sarili. Nasa ospital lang. Mas ligtas pa nga doon. Pinilit niyang maniwala. Pinilit niyang patahimikin ang kutob sa dibdib niya. Sa kabilang side ng kama, nakatalikod ang asawa niya. Gising pa rin, pero hindi gumagalaw. Pareho silang may iniisip. Magkaiba lang ang dahilan. At sa gabing yon, sa ilalim ng iisang bubong, nagsimulang mabuo ang bitak sa mga kasinungalingang matagal nang tinatago. Makalipas ang ilang oras, tulog na ang buong bahay. Tahimik na ang garden. Patay na ang mga ilaw sa labas. Sa loob ng kwarto, naririnig ni Arnold ang mahinang hilik ng asawa niya. Amoy alak pa ang hininga nito. Pero siya, dilat ang mata. Hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit sa isip niya ang usapan nila kanina. Ospital daw. Bukas na lang daw. Mali pang pangalan ng ospital sa una. Pagod ka lang, Arnold. Sabi ng isip niya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pero may kung anong kumakatok sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama para hindi magising ang asawa niya. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa kusina. Malamig ang tile sa paa niya. Tahimik ang hallway. Pero bawat yabag niya ay parang mas malakas ang tunog sa katahimikan ng gabi. Pagdating sa kusina, nagbukas siya ng ilaw at kumuha ng baso. Habang pinupuno niya ito ng tubig, may napansin siyang galaw sa may pintuan. Si Denden. Nakatayo ito roon. Parang nagulat nang makita siya. Oh, Denden, sabi ni Arnold at pilit ngumiti. Gising ka pa? Opo, sir. Sagot nito at nanginginig ang boses. Nagligpit lang po. Napansin ni Arnold na namumutla ito. Parang may gustong sabihin, pero hindi makalabas. Kamusta si Mama? Bigla niyang tanong. Napatingin naman si Denden sa kanya. Nanlaki ang mata. Saglit na bumukas ang bibig. Parang magsasalita. Si Mama po ba? Mahinang tanong nito. Nanay ko, sagot ni Arnold. Sabi nasa ospital daw. Alam mo ba kung anong lagay niya? Bago pa makasagot si Denden, may yabag na papalapit. Lumabas mula sa hallway ang bayaw ni Arnold, kapatid ng asawa niya.
Nakahilata ang lakad. Mukhang kagigising lang. Uy, pre, sabi nito at kinakamot ang ulo. Gising ka na pala. Napaatras si Denden. Parang nahuli sa krimen. Maghuhugas lang po ako ng baso. Mabilis itong sabi sabay talikod. Sa pagmamadali, may nahulog mula sa kamay niya. Isang maliit na papel na nakatiklop. Hindi iyon napansin ni Arnold kaagad. Pero natapakan iyon ng bayaw niya habang papasok sa kusina. Ano to? Tanong nito. Pero hindi na pinulot. Hinila lang ng paa papalapit sa ilalim ng mesa. Nakita ni Arnold na nanginginig ang kamay ni Denden habang kumukuha ng basahan. Okay ka lang? Tanong niya rito. Opo, sagot nito. Pero hindi makatingin sa kanya. Umupo si Arnold sa mesa at nagsimulang uminom ng tubig. Kumuha rin siya ng tinapay sa counter at kumain ng kaunti. Habang umunguya siya, napansin niyang nakatayo pa rin si Denden sa may lababo. Nakatingin sa kanya. Hindi normal na tingin. Parang may gustong sabihin ng mga mata nito. Parang may pasabing hindi kayang bigkasin ng bibig. May problema ba? Tanong niya ulit. Mas mahina na ang boses. Bumuka ang bibig ni Denden, pero biglang tumikim ang bayaw niya. Denden! Tawag nito. Tapos ka na ba dyan? Patayin mo ng ilaw mamaya. Opo. Sagot nito at agad na napayo ko. Bago ito tuluyang tumalikod, saglit silang nagkatitigan ni Arnold. At sa saglit na yon, may kung anong malamig na pakiramdam na dumaan sa kanya. Parang may humihingi ng tulong. Habang kumakain pa siya, may narinig siyang tunog mula sa labas. Mahina, parang ungol. Napahinto siya. May narinig ka ba? Tanong niya sa bayaw niya. Ha? Wala, ano yan? Sagot nito na walang pakialam habang umiinom ng tubig. Parang may umuungol sa labas. Napatawa ito ng mahina. Pusa lang yan. Ang daming gala dito sa likod. Ganun ba? Sagot ni Arnold pero hindi siya kumbinsido. Muli niyang pinakinggan. Tahimik na ulit. Pero sa dibdib niya, lalong lumalakas ang kutob. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya para bumalik sa kwarto. Habang naglalakad siya palabas ang kusina, napansin niyang nakasilip si Denden mula sa gilid ng pinto. Muli silang nagkatinginan. May luha sa mata nito na pilit nitong pinipigilan. Saglit siyang huminto. Good night, sabi niya. Good night po, sir. Sagot naman ito na halos pabulong. Pero sa tono ng boses nito, hindi iyon simpleng bate ng magandang gabi. Parang paalam. O babala. Pagbalik ni Arnold sa kwarto, mas lalong hindi siya makatulog. Naririnig pa rin niya sa isip ang mahinang ungol na yon. Pusa lang ba talaga? At bakit ganun makatingin si Denden? Sa tabi niya mahimbing ang tulog ng asawa niya. Walang bakas ang pag-aalala sa mukha. Pero sa gabing iyon, habang tahimik ang buong bahay, may mga bulong na hindi marinig ng iba. Pero sapat para guluhin ang isip ng isang anak na malapit ng matuklasan ang katotohanan. Hindi na nakatulog si Arnold. Paikot-ikot ang isip niya sa dilim ng kwarto. Nakatitig lang siya sa kisame habang naririnig ang mahinang hilik ng asawa niya sa tabi. Pero sa tenga niya, paulit-ulit na bumabalik ang tunog na narinig niya sa kusina. Yung mahinang ungol. Hindi iyon tunog ng pusa. Mas malalim, mas masakit. Dahan-dahan siyang bumangon muli. Hindi na siya nag-ingay. Parang may kung anong humihila sa kanya palabas ng kwarto. Lumabas siya ng bahay at tumiretso. Madilim ang bakuran. Wala nang mga ilaw na kanina'y nakasabit sa garden. Ang natitira na lamang ay ang malamlam na buwan at ilaw mula sa poste sa kalsada na bahagyang tumama sa damuhan. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Pusa lang yan. Bulong niya sa sarili. Pero hindi siya kumbinsido.
Habang papalayo siya sa bahay at papalapit sa mas madilim na bahagi ng bakuran, may naaamoy siya. Mahina muna. Parang amoy panis na tubig. Pagkatapos, mas tumapang. Masakit sa ilong. Amoy dumi. Napahinto siya. Ano? Bulong niya. Inilabas niya ang cellphone at binuksan ang flashlight. Ikinawa iyon sa paligid. At doon niya nakita ang isang lumang kubo sa likod. Halos natatakpan na ng damo at anino ng mga puno. Bakit may kubo dito? Bulong niya. Hindi niya maalala na may ganito pala sa likod ng bahay. Habang papalapit siya, mas tumitindi ang amoy. Halos mapasok siya. May narinig ulit siyang tunog. Mahina. Parang hangin na may kasamang kirot. Doon na siya napatigil sa harap ng pinto ng kubo. Bahagyang bukas ito. Hello? Tawag niya na nanginginig ang boses. Ngunit walang sagot. Tinulak niya ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. At doon, tumama sa ilaw ng cellphone niya ang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Sa gitna ng kubo, sa ibabaw ng manipis na banig na halos kulay lupa na, nakahiga ang isang payat na katawan. Basa ang damit, basa ang banig. May mantsa sa paligid. Sa una, hindi pa niya naiintindihan na nakikita niya. Hanggang sa gumalaw ng bahagya ang ulo ng matanda at tumama ang ilaw sa mukha nito. Ma, parang tumigil ang mundo. Ma, halos pabulong na lumabas sa bibig ni Arnold. Nanginginig ang kamay niya habang nilapit ang ilaw. Payat na payat ang nanay niya. Lubog ang mga mata. Gusot ang buhok. Maruming pisngi. May tuyong luha sa gilid ng mata. At ang amoy, doon niya lang lubos na naintindihan. Nasa sarili nitong dumi at ihi ang nanay niya. Parang binagsakan ng langit sa Arnold. Bumagsak siya sa tuhod sa harap ng banig. Ma? Ma? Nanginginig niyang tawag habang nilalapag ang cellphone sa gilid at hinawakan ng kamay nito. Mainit pa, mahina, pero buhay. Nanginginig ang labi ng nanay niya, pilit gumagalaw. Hindi malinaw pero sapat para mabasag ang puso niya. Ako to, Ma, nandito ako, sabi niya at umiiyak na. Hawak ang kamay nito na butot balat na lang. Napatingin siya sa paligid. Butas ang bubong. May tumutulong tubig sa gilid. May langaw. May basong walang laman sa malayo. Diyos ko! Balong niya at napahawak sa ulo. Anong ginawa nila sa'yo? Hinaplos niya ang mukha ng nanay niya. Maingat, nanginginig ang kamay. Sorry, Ma. Sorry. Sorry. Paulit-ulit niyang sabi. Umiiyak na parang bata. 3 taon siyang naniwala na inalagaan ng nanay niya. 3 taon siyang nagpadala ng pera. 3 taon siyang umasa na gumagaling ito. At ngayon, dito niya natagpuan ang kanyang ina. Mag-isa, pinabayaan. Parang hayop na tinapon sa likod ng bahay. Ma, hindi kita iiwan. Hindi na. Sabi niya at halos hindi makabuo ng salita sa pagitan ng hikbi. Mahina, pilit. Gumalaw ang kamay ng matanda at kumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman niya ulit ang yakap ng nanay niya. At sa gabing iyon, sa madilim at mabahong kubo, sa likod ng engrandeng mansyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Arnold. Tao yan! Nanay ko yan! Yumanig ang buong bakuran sa sigaw ni Arnold. Buhat niya ang nanay niya mula sa kubo. Nanginginig ang katawan niya sa galit at sakit. Balot niya ito sa jacket niya. Kahit basa at marumi ang damit ng matanda. Lumabas siya sa likod ng bahay. Halos madapa sa pagmamadali. Nasaan kayo? Sigaw niya papasok ng bahay. Nagising ang buong mansyon. Bumukas ang ilaw sa sala
Lumabas ang asawa niya. Magulo ang buhok, takot ang muka. Arnold? Ano yan? Sigaw nito na makita ang itsura ng matanda. Sa likod niya ay sumusunod ang biyenan niya. Nakasimangot pa. Anong nangyayari? Naputol ang salita nito nang makita ang katawan ng nanay ni Arnold. Anong ginawa niya sa kanya? Sigaw ni Arnold na nanginginig. Lumapit ang asawa niya. Teka, huwag mo akong lapitan. Sigaw niya at umatras ito sa takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nanay niya sa sofa sa sala. Pero, maingat. Parang babasaging salamin ang hawak niya. Kinuha niya agad ang cellphone at tumawag. Ambulansya! Dito sa bahay namin, emergency. Matandang babae. Malnourished. Hindi na makagalaw. Bilisan ninyo. Umiyak siya habang nagsasalita. Hawak ang kamay ng nanay niya. Andito na ako, ma. Andito na. Paulit-ulit niyang bulong. Mahina ang paghinga ng matanda. Nanginginig ang labi. Lumapit ulit ang asawa niya. Umiiyak na rin. Arnold, hindi ko. Tinulak niya ito palayo. Huwag mo siyang hawakan. Anak, sabat ng biyenan niya. Pilit na kalmado. Hindi mo alam ang buong kwento. Anong kwento? Sigaw ni Arnold. 3 taon ako nagpapadala ng pera. Ganito palang ginawa ninyo? Tahimik ang sala. Naririnig lang mahinang paghinga ng matanda at ang hikbi ni Arnold. Ilang minuto pa, tumunog na sirena sa labas. Dumating ang ambulansya. Mabilis na pumasok ang mga paramedics. Na makita nilang kalagayan ng matanda, nagkatinginan sila. Severe neglect. Mahina ngunit malinaw na sabi ng isa. Parang sampal iyon sa mukha ng asawa at biyenan ni Arnold. Sir, kailangan natin siyang dalhin kaagad. Sabi ng paramedic. Oo, please. Sagot naman ni Arnold. Hawak pa rin ang kamay ng nanay niya habang nililipat ito sa stretcher. Sa gilid, nakatayo si Denden. Umiiyak. Sumama ka, sabi ni Arnold sa kanya. Ikaw lang nakikita akong may malasakit dito. Napatakip ng bibig ang asawa niya. Arnold, akong asawa mo. Hindi kita kilala ngayon. Malamig ang sagot. Sa loob ng ambulansya, nakaupo si Arnold sa tabi ng stretcher. Hawak ang kamay ng nanay niya. Sa kabilang side si Denden, umiiyak habang marahang hinihimas ang paa ng matanda. Salamat, bulong ni Arnold sa kanya. Hindi naman agad sumagot si Denden. Nanginginig ang labi niya. Sir, sabi niya sa wakas, matagal ko na pong gustong sabihin. Totoo ba lahat? Tanong ni Arnold, hindi tumitingin. Pero mabigat ang boses. Tumango si Denden. Tuluyang napaiyak. Sa kubo po siya pinatira. Hindi po siya dinadala sa therapy. Yung mga picture, luma po iyon oh. Gawa-gawa lang. Bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Arnold. Yung pera po na pinapadala ninyo, hindi naman lahat ng pupunta sa kanya. Pumikit si Arnold. Tumulo ang luha. Pinagbawalan po nila ako magsabi. Tinakot po nilang pamilya ko. Hindi na niya pinagsalita pa si Denden. Inabot niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Kinabukasan, nasa ospital ang nanay niya. Nakakabit sa dextrose at oxygen. Nakatayo si Arnold sa labas ng kwarto, kausap ang pulis. Gusto kong magsampa ng kaso. Diretso niyang sabi. Elder abuse. Neglect. Lahat ng pwede. Sigurado ka ba, sir? Tanong ng pulis. Sigurado. Sagot niya at matigas ang boses. Hindi sila pwedeng makalusot. Sa malayo,
Nakita niya ang asawa niya at ang biyanan. Parehong namumutla. Kausap ang abogado sa phone. Wala nang yabang, wala nang ngiti. Bumagsak na ang mga maskara. At sa gitna ng lahat ng sakit at galit, may isang bagay na malinaw kay Arnold. Hindi na siya muling maniniwala sa salita lang dahil nakita niya na ang katotohanan. Gagawin niya ang lahat para siguraduhin mananagot ang mga taong sumira sa buhay ng kanyang ina. Amoy disinfectant, mahinang tunog ng mga makina at liwanag na pumapasok mula sa bintana ng ospital. Nakahiga ang nanay ni Arnold sa kama, pero iba ang itsura niya kumpara noong gabing natagpuan siya sa kubo. Malinis na ang buhok niya, maayos ang kumot, may nakakabit na dextrose. May nurse na nagbabantay. Payat pa rin siya, mahina pa rin. Pero buhay at may pag-asa. Sa tabi ng kama nakaupo si Arnold, hawak ang kamay niya. Ayos naman, mahina niyang sabi. Safe ka na. Sa kabilang gilid naroon naman si Denden. May hawak na maliit na bimpo. Siya ang nagbabantay kapag kailangan ni Arnold na lumabas para makipag-usap sa doktor o sa pulis. Ilang linggo pa ang lumipas, araw-araw na may therapist na pumupunta sa kwarto. Dahan-dahan, tinuturuan ng matanda na igalaw ulit ang mga kamay at paa. Masakit, nakakapagod. Pero tuwing nandyan si Arnold at si Denden, mas nagsusumikap ang matanda. Isang umaga, may inabot na papel at ballpen ng therapist. Subukan nating magsulat, sabi nito. Nanginginig ang kamay ng nanay ni Arnold habang hawak ang ballpen. Ilang beses itong bumagsak mula sa kamay niya. Okay lang po, sabi ni Denden na nakangiti. Dahan-dahan lang. Pinilit ng matanda. Isang letra, 2, 3. Mabagal, hindi pantay, nanginginig, pero malinaw. Then, napahinto si Arnold. Ma, pabulong niyang sabi. Tinuro ng nanay niya ang pangalan sa papel, tapos itinuro si Denden. Luha ang agad na pumatak sa mata ni Denden. Ako po ba? Nanginginig nitong tanong. Mahina namang tumango ang matanda. Doon na tuluyang napaiyak si Denden. Salamat po. Salamat po. Sabi niya at lumuhod sa tabi ng kama. Mahigpit na hinawakan ni Arnold ang kamay ng nanay niya. Alam niya ang ibig sabihin noon. Sa gitna ng lahat ng dilim na pinagdaanan ng nanay niya, may isang taong nagpakilala ng tunay na malasakit. Samantala, umusad ang kaso. Lumabas ang medical report. Malinaw ang findings. Malnutrition, untreated bed sores, severe neglect. May mga litrato, may testimonya, at may pahayag si Denden. Sa kote nanginginig siya habang nagsasalita, pero hindi siya umatras. Takot po ako noon, sabi niya. Pero mas natatakot po ako. Natuluyan na siyang mawala na walang nakakaalam ng totoo. Ilang buwan ang lumipas, isang araw, lumabas ang desisyon. Guilty. Nakulong ang asawa ni Arnold at ang biyenan niya. Hindi nagsaya si Arnold, pero nakahinga siya ng maluwag. Dahil alam niyang kahit papaano, nabigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay niya. Lumipas pa ang panahon, unti-unting lumakas ang nanay niya. Hindi pa rin siya nakakalakad mag-isa, pero kaya niya nang umupo ng matagal sa wheelchair. Mas malinaw na rin ang tingin niya. Minsan, nakakabuo na siya ng maikling salita. Sa bahay na ngayon ay tahimik na, may isang taong palaging nasa tabi niya. Si Denden. Siya ang nagtulak ng wheelchair sa umaga para maarawan ng matanda sa garden. Siya ang naghahabot ng tubig, nag-aayos ng kumot, at nagkukwento ng kung ano-ano para lang mapangiti ito. Minsan, pinagmamasan sila ni Arnold mula sa bintana. Ang nanay niyang mahina, pero nakangiti. Ang katulong na dati tahimik lang, ngayon ay parang tunay na anak,
ang pag-aalaga. Doon niya lang napagtanto. Hindi lahat ng pamilya ay kadugo. May mga taong pinipili kang mahalin kahit wala silang obligasyon. Isang taon matapos ang gabing yon sa Kubo, may maliit na kasal sa isang simpleng simbahan sa probinsya. Walang ingrandeng dekorasyon, walang mamahaling catering, puro puno ng tunay na tao. Sa unahan, nakaupo ang nanay ni Arnold sa wheelchair. May maliit na bulaklak sa dibdib. May panyo sa kamay. Sa tabi niya, may nurse na nakaalalay. Habang naglalakad si Arnold papunta sa altar, may hawak siyang kamay. Kay Denden. Mahiyain pa rin ang ngiti nito, pero puno na ng liwanag ang mata. Sa harap ng pare, habang binibigkas ang pangako, tumingin si Arnold sa likod. Nakikita niya ang nanay niyang umiiyak sa saya. At sa sandaling yon, alam niya, sa kabila ng sakit ng pinagdaanan niya, may bago silang simula. Mas tahimik, mas simple, pero totoo. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan bilang mag-asawa, sumikat ang araw sa kanilang harapan. At sa puso ni Arnold, malinaw ang isang katotohanan. Hindi dugo ang batayan ng pamilya, kundi puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!